At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Madalas na nakayuko ang ulo at hirap ituwid ang leeg. Yan po ang nararanasan ng ilang mayroong bihira pero seryosong kondisyon na tinatawag po nating dropped head syndrome. Mas karaniwan ito sa mga nakatatanda pero pwede rin pong maranasan ng mga bata, lalo na yung laging nakatutok sa gadget. Nako, marami pong guilty dyan. Pag-usapan natin yan kasama ang ating resident morning doctor na fresh always, Dr. Richard Gariaga. Good morning, Mami. Mas fresh ka pa sa umaga. Good morning din po mga kapatid. Para po ipaliwanag kung ano nga ba ang dropped head syndrome, pati ang mga sanhi at kung paano ito magagamot at maiiwasan, makakasama natin ang neurologist na si Dr. John Aldwin Co. Good morning, Doc Aldwin. Good morning, Dr. Richard. Doc Aldwin, welcome to the show. Thank you for waking up this early. Yes. Oo, sana hindi itong last time, ha? Kailangan mawili ka at bumalik-balik ka sa amin dito. Yes, of Ha? course. Doc Aldwin, simulan na natin sa ating mga kapatid ngayon. Ano nga ba ang tinatawag nating dropped head syndrome? Okay, dropped head syndrome or tinatawag DHS, no? Ang definition po niyan parang yung severe na pagkuba o di kaya yung pagyuko ng ulo natin, yung leeg, yung baba dumidikit po sa medyo parteng dibdib natin, no? Medyo rare po tong sakit na to. Opo. Pero Doc, since nasabi mo na isa itong rare condition o kaya hindi siya pangkaraniwan, kaya naman malamang sa malamang bagong-bago ito sa pandinig ng ating mga kapatid. Eto Doc, ano nga ba ang mga sanhi ng ganitong kondisyon? Okay. Bali po yung mga ganitong condition po, dapat po natin i-make sure na hindi po tayo mag-jump agad sa conclusion kung ano yung mga possibilities. Number one, we have to seek consultation with an expert, no? Neurologist, orthopedic surgeon, rehabilitation medicine doctors. Possible causes, you can go for either kung ito po ay masakit o hindi. No? Kasi of course, pag lagi po kayo nakayuko, ang una nating iisipin dyan, kung masakit po siya, ang una mong iisipin, dystonia. Dystonia o yung kakaibang pag-contract ng mga muscles sa leeg natin na maaaring mag-cause ng abnormal na posturing. No? At the same time, kung hindi naman po siya masakit, marami pong mga sakit ang pwedeng maging dahilan nito. Kasama na po dito ang possible na Parkinson's disease, ALS or amyotrophic lateral sclerosis. Kasama rin po dito ang myasthenia gravis at ang possible muscle disease or myopathies. Oo. Dok, totoo ba yung sinasabi-sabi na ang dropped head syndrome daw, ang cause daw o epekto nito ay madalas nating pagyuko habang tayo ay nagagadget? Kasi di ba kadalasan, kahit pag nagko-commute ka, nagbabiyahe ka, nakaupo ka sa kama mo, naghihintay, pagkain, nakagadget kang ganyan. So pwede ba yon na ang epekto niyan ay yung padalas nating pag-gadget? Okay. Actually, ang mayroong pong effect dito is yung madalas po na pagyuko. Nagkataon lang po sa panahon ngayon, mas madalas po tayong gumamit ng cellphone. So yun po yung madalas na napapansin ng mga tao na activities na ginagawa natin. Pero ang pinanggagalingan po talaga nun is, syempre, kailangan kasing balance, no? Imbalance po kasi ang pinanggagalingan nito. Kung nagkakaroon po ng imbalance o nanghihina po yung posterior neck muscles natin or yung mga extensors na siyang nag-extend ng leeg natin palikod, mas nangingibabaw po yung lakas ng anterior neck muscles natin o yung mga flexors po natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganung condition. So, pwede rin, Doc, na kunwari, kung hindi man sa gadget yan, pwede rin na kung ang trabaho po ng ating mga kapatid ay kinakailangan lagi silang nakayuko, pwede rin yun, ano? Kasi minsan pag nagbebenta ka, usually nandito if you're preparing food the whole day, pwede rin yun, Doc, no? Yes po. Pero Doc, kung merong kinalaman yung labis na paggamit ng mga smartphone, pwede ba nating sabihin na mas vulnerable yung younger population dito? Actually, for the age group, mas common pa rin po ito sa mga medyo elderly. Typically in females, roughly around 75 to 79 years of age. Bakit sa babae mas, Doc? Usually po kasi sa mga females, meron pong factor yung hormones po natin. Once a female reaches menopause, no, the hormones, progesterone, estrogen, nagda-drop po sila, which will then lead to bone or orthopedic abnormalities like osteoporosis and somehow also possibly leads to this kind of cervical abnormality. Okay. Doc, ano yung mga unang-unang senyales ng dropped head syndrome na dapat bantayan po ng ating mga kapatid? Okay. Usually po, yung mga nakakapansin ng medyo panaka-naka o di kaya pabalik-balik na hindi nawawalang sakit dun sa likurang bahagi ng leeg natin. At the same time, yung mga napapansin na parang minsan pagkagising, no, medyo laging stiff o laging hindi masyadong maiangat ang ulo ng maayos.
At the same time, kapag hindi po masyado napapansin ito, pwede rin po magkaroon ng problema sa paglalakad. No? Kasi syempre, hindi po kayo makatingin ng diretso, nagkakaroon problema sa paglalakad. Pero Doc, nabanggit mo kanina na dahil sa drop head syndrome, humihina yung muscle dito sa likod ng mga pasyente. Kung hindi ito maagapan, Doc, ano yung mga pwedeng komplikasyon? Okay, kapag ganun po, pwede pong maipit ng tuluyan yung ating cervical spine, no? Cervical spinal cord compression. At pag ganun po, pwede po tayong magkaroon ng issue sa paglalakad kasi syempre hindi po kayo makatingala. At the same time, yung eye contact, may hirapan din po tayo, pati po ang paglunok ng ating mga pasyente. Opo. Doc, paano naman ginagamot daw ang dropped head syndrome? Opo. Base po sa mga pag-aaral, ang paggamot po talaga ay surgical. Yun nga lang ho, bago po tayo mag-isip na automatic na kailangan pong operahan ang ating mga pasyenteng may dropped head syndrome, kailangan po natin i-make sure na lahat ng mga posibleng medical na problema ay naaasikaso po natin. Para hindi naman po tayo automatically tumalon agad sa pagbukas ng pag-oopera at paggamit ng kutsilyo. Ito naman, Doc, may pahabol yung ating mga viewers. Meron bang mga ehersisyo o kaya simpleng hakbang para maiwasan ito? Okay, very good. Sa rehab medicine po, sa mga kaibigan natin rehabilitation medicine, may mga exercise po sila nire-recommend. No? Number one, pwede po yung chin tuck. No? Yung chin po natin, ipupush natin towards the neck. No? Mukha siyang double chin. Hindi siya ganun ka-flattering, pero it helps strengthen yung back muscles natin sa leeg. At the same time, while doing this, pwede rin po tayo mag-flex ng leeg to feel the stretch at the back of our neck. And of course, since hindi lang naman po cervical spine ang possible involvement dito, kailangan rin po natin i-strengthen yung ating thoracic spine, yung nasa likuran, to make sure na meron po tayong magandang foundation to avoid this kind of condition. Napakaganda naman yan, Doc. Pero paalala lang din po sa ating mga kapatid, bagamat maaaring mag-ambag ang matagal na paggamit ng gadget, lalong-lalo na ng mga mobile devices sa pagkakaroon ng dropped head syndrome, mahalagang tandaan po natin na ito ay isang rare condition. Isa-isip na maraming iba't ibang salik ang maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng ganitong kondisyon. Kaya huwag po tayong mag-atubiling kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at payo. Ang ganda. Doc Richard, maraming salamat. Doc Aldwin, thank you so much for being on the show. I hope you enjoyed sharing to all our kapatids yung inyong expertise po today dahil napaka-importante. No matter how rare the condition may be, maaaring may isa sa mga kapatid natin ang makaranas nito. Kaya importanteng alam natin ang gagawin. Doc Aldwin, any social media accounts we can catch you on? Social media accounts, I have my Facebook page, no? Dr. John Aldwin Co. Neurology Online Clinic. Instagram, you can follow me at Doc Aldwin Co. as well. Amazing. Maraming salamat, Dr. John Aldwin Co. at Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.